Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Bale, ito ay naging karanasan ng aking ina nang minsang nagpunta siya sa Romblon. May kaibigan kasi ito roon. Kaya nagkayayaan silang magbakasyon sa probinsya nito. Tawagin na lang pala natin yung aking ina sa pangalang Marta. At ang kanyang kaibigan naman ay tawagin nating Senya. Magkasama nga silang dalawa sa trabaho. Kaya nang malaman nila na merong mahabang bakasyon, nagpasya nga silang tumungo sa lugar ni Senya. Hindi pa kasi nakapunta roon yung nanay ko. Kaya ganoon na lamang yung kanyang tuwa nang yayain siya ng kanyang kaibigan. Hindi naging madali yung kanilang biyahe. Dahil nang makarating nga sila doon sa bayan, sumakay pa sila hanggang sa baryo ni Senya. Ngunit nang naroon na sila ay naglakad pa sila ng halos mga 15 minuto bago pa sila makarating sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagdating ni nanay roon, ay ganoon na lamang yung pagngiti ng mga magulang ni Senya sa kanila. Tuwang-tuwa yun dahil may bisita raw yung kanyang anak. Dahil bibihira lang daw na mangyari yung ganon, kaya alagang-alaga nila yung nanay ko. Nagkatay ng manok yung ama ni Senya at nagluto naman yung ina nito para meron silang makain. Nang hindi pa luto yung mga pagkain, nagpasya na lamang silang dalawa na maglibot-libot muna sa baryo. Ayon kay nanay, hindi raw niya inakala na may mararanasan siyang kakatuwa roon dahil napakaaliwalas naman daw ng nasabing baryo at parang maamo naman yung mga tao. Sa katunayan nga raw, ang bawat taong makita nila na napapalingon sa kanila ay todo pa raw yung naging ngiti. Bandang alas 5 ng hapon, nang magpasya nga yung magkaibigan na bumalik, dumiretso sila sa tambayan na nasa labas ng bahay ni Senya. At doon nila ni nanay ipinagpatuloy yung kanilang pag-uusap. Hindi nila namalayan yung oras at inabot na nga sila ng mga alas 6. Makailang pagkakataon na raw silang tinawag noon ng nanay ni Senya. Subalit, sinasabi lang daw ng kaibigan ni nanay na nagkukwentuhan pa sila. At papasok na lamang sila kapag luto na yung kanilang hapunan. At yun nga po, mas ipinagpatuloy pa nila yung kanilang pagkukwentuhan hanggang sa biglang matigilan yung aking ina. Napansin daw yun ni Senya. Kaya nagtanong ito kung ano nga bang dahilan ni nanay at natigilan ito. Nung una ay hindi daw nagsalita yung nanay ko. Pero nang lumaon, sinabi niyang may naririnig siyang mahinang pag-igik ng baboy. Noong mga panahong yon, natahimik na rin daw si Senya at nagmatsyag nga sa kanilang paligid. Ngunit nang muling maulinigan ni nanay yung igik, ay sinabihan niya agad si Senya. Tumahimik naman yung babae. At noong mga sandaling yon, nakumpirma niyang meron ngang umigik ng mahina sa paligid. Nagpalinga-linga silang dalawa para hanapin kung saan yun nagmumula. Subalit hindi matukoy kung saan yun nanggagaling. Dahil doon, niyaya ni Senya si nanay na pumasok na lamang sa loob ng kanilang bahay. Wala namang nagawa noon yung aking ina kung hindi yung sumama sa kanyang kaibigan. Pagkapasok nila, agad na ibinalita ni Senya yung nangyari sa kanyang mga magulang. Dinig ni nanay na napamura yung ama ni Senya. Sinabi pa nitong hindi na sana sila nagpaabot ng gabi doon sa labas dahil baka merong mga aswang na umaaligid.
Ayon pa dito, ay iba raw yung samyo ng mga bagong salta sa isang lugar at mabilis daw na naaakit yung mga aswang doon. Pagkarinig ng aking ina ng mga salitang aswang, agad po itong kinilabutan. Hindi niya akalaing sa likod ng maaliwalas na baryo ay may nakatago rin palang katakot-takot na lihim. Pilit na pinakalma ng aking ina ang kanyang sarili at iniisip na nasa loob na sila ng bahay at sa kadahilan ng yon, mahihirapan yung aswang na pasukin sila at gawin yung kung anumang ninanais nito. Sakto naman noon na luto na yung ulam na niluto ng mga magulang ni Senya, kaya kumain na nga sila ng kanilang hapunan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang may maulinigan silang lahat na igik ng isang baboy. Hindi nila pinansin yon sa kadahilan ng mahina lamang daw yon at inakala naman nilang nasa malayo pa yon. Sinabi pa ng ama ni Senya na baka may baboy yung kanilang mga kanayon at nakawala yon sa kulungan. Pagkatapos nilang kumain ay pumasok na agad sila sa kwarto. Noong nasa kwarto na nga sina Nanay at Senya, ay ipinagpatuloy nila roon ang kanilang pag-uusap. Nawala rin noon sa kanilang isipan ang patungkol sa umiigik na baboy dahil nga baka tama nga yung ina ng kanyang kaibigan sa kung anumang kutob nito. Bandang 9:00 ng gabi, noong magpasya na nga silang dalawa na matulog. Ngunit bago yon, bumaba muna silang dalawa sa bahay para umihi. Ang banyo raw kasi ni Senya ay nasa labas ng bahay nila. At ilang hakbang pa ang distansya mula sa kanilang kusina. Isa pa ay wala pa raw yung atip. Kaya kapag titingala ka ay makikita mo talaga ang kalangitan. Lumabas nga silang dalawa at nung nasa labas na, ay ganoon na lamang yung pangingilabot na nararamdaman ng aking ina. Naging panay yung paglinga nito sa karimlan dahil pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanila. Pilit niyang itinago yung takot nito upang hindi na rin matakot pa ang kanyang kaibigan. Noong siya naman yung gagamit ng banyo, lumala raw yung takot na kanyang nararamdaman. Para kasing may mga matang nakamasid sa kanya mula sa ibabaw. Ngunit dahil ihing-ihi na raw noon yung aking ina, hindi na muna nito inisip pa ang takot na kanyang nararamdaman. Habang umiihi noon, nagmatsyag nga raw siya sa paligid. Sobra yung katahimikan at halos mga kulisap na lang na nasa paligid yung maririnig ni Nanay. Nagkukwentuhan naman daw sina Nanay at Senya, pero biglang natahimik yung kanyang kaibigan. Magtatanong nga rin sana yung nanay ko sa kanya kung ano nga bang problema. Subalit maging siya ay natahimik din nang muli siyang makarinig ng huni ng baboy. Pinakinggang maigi yun ng aking ina. At nalaman niyang sa likuran banda pala yun ng banyo. Hindi alam ni Nanay kung ano yung kanyang gagawin. Dahil kahit kasi nagawa na niyang tapusin yung kanyang pag-ihi, ay parang maiihi daw ulit siya dahil sa matinding takot na kanyang nararamdaman. Noong mga sandaling yon, nilakasan niya ang kanyang loob. Tumayo si Nanay at lumabas ng banyo. Saktong pagkalabas daw niya ay nakita niya ang kanyang kaibigan na nakatayo at nakatitig sa may bandang gilid ng palikuran. Tinawag siya ni Nanay subalit hindi man lang daw yun nakatugon sa kanya. Dahil doon, kinalabit nga ng aking ina ang kanyang kaibigan at medyo nilakasan daw niya iyon. "Senya, tayo na." Sambit pa raw ng nanay ko, pero hindi raw sumasagot si Senya. Sa halip ay nakatulala lamang daw ito. At dahil doon,
Tinignan din ni nanay kung saan nakatingin ang kanyang kaibigan. At maging yung aking ina ay halos napako na rin sa kanyang kinatatayuan ng mga oras na iyon. Nakita kasi nito yung pares ng mapupulang mga mata. Pansin din niya na may gumagalaw sa bahaging yon at bigla raw siyang nakarinig ng paghuni ng tiktik. Binalot agad ng matinding takot yung aking ina. Kaya itinulak daw nito si Senya. Nung matauhan nga yung babae, mabilis siyang niyaya ni nanay na pumasok na sa kanilang bahay. Nang makapasok na ay doon tuluyang napahagulgol si Senya. Sinabi nito kay nanay na kita raw niya kung paanong nagpalit ng anyo yung baboy na iyon at naging hubot-hubad na lalaki. Naaninag daw kasi niya iyon dahil sa malamlam na liwanag na nagmumula sa kanilang bahay. Pinakalma naman ni nanay ang kanyang kaibigan na noon ay humihingi ng araw ng pasensya. Sinabihan daw siya ni nanay na okay lang. Nagsuhestyon pa raw noon yung aking ina. Nagisingin na muna ni Senya ang kanyang mga magulang para maipagbigay alam yung nangyari. Subalit, tumanggi raw yung babae. Sinabi nito kay nanay na hindi naman siguro magiging agresibo yung baboy na iyon dahil parang takot daw yun na lumapit sa kanila. Baka naman nagkakamali lang tayo. Baka naman hindi naman tayo atakihin ito. Wika pa raw ni Senya. Hindi naman kumibo yung aking ina. May kung anong pakiramdam kasi ito na may nakamasid ulit sa kanila. Sinipat niya ng maigi yung dingding. Pero wala naman daw siyang napapansing kakaiba roon. Dahil doon, inilipat nga ni nanay yung pagtitig nito sa may sahig. Tinignan niya ng maigi yung silong at ganoon na lamang yung panginginig nito nang may makita siyang mapupulang mga mata sa ilalim. Nang mga panahong yon lang din niya naulinigan na may mahinang huni pala na doon nagmumula sa may silong ng bahay. Dahil sa nangyari, sinabihan niya si Senya na kumuha ng mainit na tubig. Hindi pa man natatapos ng pag-iyak yung kanyang kaibigan, ay mabilis daw yung umalis para tumungo doon sa kusina. Pagkabalik daw niya ay dala na niya yung termos na naglalaman ng mainit na tubig. Kinuha nga raw yun ni nanay at sinilip niya ang ilalim ng bahay. At nang makita niya na naroroon pa rin yung itim na baboy at parang sumisinghot-singhot sa paligid, walang pagdadalawang isip niyang sinabuyan yon ng mainit na tubig. Nakarinig ng malakas na pag-igik si nanay. Pero yung pag-igik na yon ay garalgal at sobrang mababa daw yung tinig na tila isang tao na yung naroroon. At doon na nga napamura si nanay ng ubod ng lakas. Dahil sa nangyari, lumabas nga raw yung ama ni Senya. Napag-alaman nilang gising pala yon at nagmamatsyag lang din sa paligid. Gawa ng naririnig pa rin nila yung magkakasunod na paghuni ng baboy. Lumabas na nga raw yung tatay ng kaibigan ni nanay na meron pang dalang baril. Pagkalabas daw ng lalaki, narinig daw nilang napamura ito agad. At dahil doon, lumapit ang magkaibigan sa bintana at binuksan daw nila yon ng bahagya. Kinuha rin nila ang debateryang flashlight at inilawan yung bahagi kung saan nga nila banda naririnig yung paghuni ng baboy. Saktong pagkailaw nila ay nakita nila ang isang itim na baboy na lapnos raw yung balat sa may bandang ulo.
Nakatayo rin sa unahan nito yung ama ni Senya na merong hawak na baril. Umangil daw ng malakas yung baboy na iyon at humarap sa ama ng kaibigan ni nanay. Nagkaroon nga sila ng kutob na nais nung umatake. Pero bago pa man niya nagawa yon, pinaputukan na raw siya ng ama ni Senya. Tinamaan daw yung aswang sa tagiliran at agad raw na natigil sa kung anumang binabalak nito. Umatungal din daw yun ng malakas at ninais na tumakbo palayo. Huwag kang aasa na mabubuhay ka pa. Makakaligtas ka man ngayon, titiyakin kong hindi ka na mabubuhay ng matagal. Kilala kita, kaya huwag kang mag-angas-angasan dito. Wika pa raw ng ama ni Senya. At pagkatapos nga niyang sabihin yung mga katagang yon, narinig daw ni nanay ang mabilis na pagyabag ng paa na paalis. Ngunit halos kasabay lang daw nun ay nakarinig na nga sila ng pagputok ng baril. May naulinigan silang ungol sa hindi kalayuan. Kaya naisip nilang baka nagawang tamaan ng ama ni Senya yung aswang na iyon. Yan ang dapat sa aswang na iyon, bulong ni nanay sa kanyang sarili. Pagkabalik nga ng ama ni Senya sa loob ng bahay, nagkwento sa kanya si nanay patungkol doon sa nangyari. Ganoon na lamang yung galit ng tatay ng kaibigan ni nanay, dahil baka ninanais din daw sana ng aswang na pasukin sa banyo ang kung sino man sa amin ni Senya upang pagsamantalahan. Dahil sa ingay ng pagputok ng baril, naalarma nga yung mga tao sa paligid. Nagising din yung nanay ni Senya at nag-usisa kung ano nga bang nangyari. Ang mga kababaryo naman ni Senya ay tumungo rin doon at nagtanong-tanong kung ano nga bang dahilan ng pagputok ng baril ng lalaki. Ipinaliwanag naman daw ng ama ni Senya yung nangyari. At ganoon na lamang yung kanilang galit nang malaman nila yung ginawa ng aswang. Noong mga panahong yon, umalis sila at sumama yung ama ng kaibigan ni nanay. Tutunguhin daw kasi nila ang tirahan ng kanilang pinaghinalaang aswang. Pagkarating araw nila doon, ay ganoon na lamang yung gulat at galit nila nang makitang may tama ng baril yung isang matandang binata na nakatira doon. Nagbalak pa raw yung mga tao na sunugin na lamang yung bahay ng aswang. Kasama nga yung lalaking duguan na raw noon. Subalit nagmakaawa daw yun na wag siyang patayin. Nakaramdaman naman ng awa sa lalaking yon yung iba nilang kababaryo. Subalit mas marami pa rin daw yung nagalit. At sinunog nga nila yung bahay. Kasama raw yung lalaking aswang. Alam daw kasi nila na marami nang nabiktima yon. At tiyak na mabibiktima pa kapag hinayaan nilang mabuhay. Bumalik nga yung ama ni Senya at ikwento daw nito yung kanilang ginawa. Naging tikom naman daw yung bibig ng nanay ko patungkol doon sa nangyari dahil naghalo na nga yung takot at awa nito doon sa aswang na kanilang pinatay. Huling balita raw ni nanay, wala naman daw naghanap doon na kapamilya sa matandang yon. Lalo at ang ibang kamag-anak daw nito ay alam na rin yung kanyang pagkatao. May mga tao pa nga raw na nagsabi na mas mabuti na rin daw yon para wala na yung mabiktima. Hindi ko nga lang alam kung ano naman po yung opinion ninyo tungkol dito. Paki-comment na lang din po dahil dito ko na ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat.